Yun, good day guys. Ito po muli si Daddy Bean. And maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. And meron tayo papakitang repair dito. Ano? Okay, so ito yung GTX 1 na mod. Usually 50 watts lang yata to. Hindi siya nag-charge. So may problema yung Type-C port niya. And ipapakita natin dito ng mabilisan yung pagbabaklas. Actually, itong repair na to ay inaabot ng halos 30 minutes megit. So, papaikliin natin to sa at least 10 minutes, 15 minutes. Pero 16 minutes kasi yung yung video na itong ginawa ko. So, papaikliin natin. So, may 4 na tornilyo lang dyan. Ibaba at itaas, bali tigdalwa siya. So, yun lang yung tatanggalin natin. Yan, pinatanggal natin dito and ganun lang kadaling baklasin ito. Tapos bahagyanin nyo, iaangat itong area na to. And makikita nyo na yung mga components sa loob. Unang-una nyo makikita yung malaking baterya. Actually, malaki itong baterya to. Around 3,000 milliamps yata to. No? So, tinitingnan natin dito kung ano yung something like 2527. Ano ba yan? Not sure, pero 18650 kasi yung nakalagay. So, I think date yun, production date. Not sure. Basta, ewan ko. So, dito sinusubukan na nating tingnan yung charging port area. Binabaklas natin, and isang mapapansin nyo dito, sumasama na siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Sumasama siya dun sa sticker, yung pinakang insulation ng unit. And dito, maaangat natin siya. Kita nyo ba? And natanggal na yung mga terminal. Isa yun sa mapapansin nyo. Kaya hindi nag-charge itong unit. Hindi siya nag-charge dahil dun. So, ang isang malaking problema dito guys, yung mga terminals, ipapakita natin. Yung mga terminals na nandyan, yun ang isang big issue kasi wala tayong paghihinangan. No? So, sa part na to, bagyan nating didikitan niyang negative ng panghinang para matanggal siya. Medyo lumabo. Sorry. Nahirapan mag-focus yung camera natin. And itong positive line ng baterya. Tatanggalin din natin yun. And proceeding tayo para dun sa pagbabaklas sa board. So, pinay-clean na rin natin to para hindi tayo matagalan. Okay. So, bali 3 tornilyo lang yan para mabaklas yung mismong board. And may access na tayo. And makikita na natin yung mga target natin na linya mamaya. Okay. So dito tinetesting natin kung ano yung mga pwedeng gawin, no? Since wala nga siyang terminal, so papasok tayo ngayon dito sa digital microscope. So dito ipapakita ko sa inyo yung itsura sa mas malapitan. Ayan yan. Kung ano itsura niya sa malapitan nung problema natin. Kita nyo ba yan? I-post muna natin dito. May tinuturo ako dito guys. Yan yung yung connections na natira. So kahit sa mga cellphone ganyan. May time na kapag may nabunot na terminal, tinitingnan namin kung yun ay connected sa mga pyesa or sa mismong mga connection sa linya para mag-function yung unit. Pag pag nakakita kayo ng ganito, yan, isa lang ibig sabihin yan, yung parang bilog na yan na maliit, connected siya, importante siya. So pag wala kayong nakitang ganyan, not active yan, NA. Ibig sabihin, not active, hindi siya gumagana. Kahit wala siya, okay lang. So tuloy na natin ito. Tinuturo natin dyan yung mga area na may concern tayo. And itong isa naman ito, tinuturo ko, wala talaga yan. Connection lang yan. Parang ground. So, kahit saan pwede nating ikabit. Pero, mas maganda yan kasi may terminal pa siya. No? So, sa part na to, gagawa tayo ng jumper. So, bali 2 jumper ang kailangan natin kasi itong 2 itinuturo ko, okay lang yan. Pasok pa rin yan. So, ang gagawin natin is, kailangan nating ma-identify kung alin yung mga jumper. Gaya nito. Kung mapansin nyo, nandun na, meron pa rin mga connection dyan. Parang maliliit o mini na connections papunta dun sa part na yun. Pero since wala na siya, mahirapan tayo kung mismong
Yan ang gagamitin natin. Si jumper lang natin dun. Since gumagalaw-galaw itong area ito, kaya nga siya nabunot. Ang gagawin natin para safe, jumper. Ibig sabihin, mas okay yun dahil mas siguradong hindi basta-basta matatanggal yun dahil linya na lang yun. The best na solution yun. Okay? So sa part na to, ang gagawin natin is tatanggalin muna natin yung mga terminal na yun. Papakita ko sa inyo yung procedure, no? Forward natin ng konti. Ay, na-forward ko naman ang todo. Okay? Sa area na to, tinanggal natin yung mga ano yun. Ito, pakita natin. Tatanggalin natin yan. Bakit? Kasi importante yan dahil we make sure na wala na yung mga makakadlang sa atin. Kasi sa tuwing maglalagay ka ng jumper dyan, magbabalik-baliko yan. So, dapat malinis na yung area na yan. Wala na siyang terminal. Tatanggalin natin yung mga terminal na nagka-problema. So, dito ibabalik na natin yan. And susubukan natin ihinang yan. Forward na natin. So, sa part na to, hinihinang na natin siya. Una kong tinira yung ground. I think ground to kasi ang laki ng connection. Kung mapapansin ninyo, connected din siya sa dalawang to. Yung dalawang area na yun. Yung parang base. O yung dalawang terminal, dalawang pole dito sa tabi, yung pinakadulo. Hindi yung hinihinang ko Connected siya doon, so ibig sabihin, ground yan. Hininang na natin itong nasa may parte na to. Yung sa may ibaba. Importante din po yun. No? And I think itong dalawang area na nasa ibaba, yung hinihipo natin, yung nilalagyan natin ng flux. Yan ay main ng negative at saka ground or negative. Tama. Positive and ground or negative or positive. Yung positive, itong part na to yung hinihinang natin. Tapos yung negative, yung malaki ang kasunod kong hihinangin. Yung marami siyang connection. Kita nyo. Hindi siya connected dito sa tatlong ito. Yung tatlong yan. So, ang data dyan ay itong dalawa. I think data ito. Kasi maliit lang yung mga connections nila. So, yan yung tinatawag na RxTX or dyan nagtatransfer ng data. So, minimum lang yung connection nitong Type-C na to. Pero since Type-C yan, mabilis pa rin mag-charge yan. Umiinit nga yung battery. Actually, nag-okay na to So, pagkatapos natin ganyan, kita nyo, naglagay ako ng jumper. Yan. Unang jumper, then yung ikalwa. Then, after nating maikabit yan, kita nyo yung dalawang yan. Magja-jumper naman tayo dito sa likod. Pero ang problema natin kasi, balik-tarin natin dito. Ang problema natin kasi guys, hindi expose yung mga linya. So, ang gagawin natin, kukut-kutin natin yan. No? Kailangan ma-expose natin yung dalawang linya na kailangan nating ma-access. So, kukut-kutin natin yan hanggang sa ma-expose yung mga linya. So, dito lalagyan na natin ng LED para maidikit natin yung dalawang jumper na yun. Okay, forward na natin. So, dito, dinidikit na natin yung dalawang linya. Simple lang naman yan. Ito pa ito. Yan. Okay. Tapos puputulin natin. Pinili ko yung mas makakapal kasi I think mas okay yun. Actually, hindi naman sobrang kapal yan kasi RxTX lang naman yan. So, hindi ko kailangan sobrang kapal. Mukha lang siya malaki kasi nasa magnifier tayo. Okay. So, puputulin din natin yun. Gunting pa. Mahirap yung... Hindi gunting yun. Cutter yun, cutter. Nag-aalanganin ako sa cutter kasi baka mahila. No? Magre-resolder tayo pag nahila. Okay, so okay na yan. And mamaya lalagyan natin yan ng resin. Makikita ninyo yung UV resin natin. Kasi importante yun para mas maganda yung pagkakakabit. So dito, subukan na natin siyang tingnan ko mag-charge siya. Pag nakakita tayo ng display dyan na 100%, ibig sabihin pinapower up na niya yung unit. Ayan, kita nyo. Vaporeso. 100%. Ibig sabihin, working yung ginawa natin. Okay. So, forward tayo. Okay, so dito,
Lilinisan naman natin itong part na to kasi bago natin lagyan ng resin, we make sure na malinis siya. Actually, nilinisan ko yata ito dito. Yan. So, nilinisan lang natin siya ng lighter fluid, pwede yan, or PCB cleaner para matanggal yung mga sobrang flux. No? Then, jump na tayo sa paglalagay ng resin. So, bakit ko nilagyan ng resin? Para mas makapit yung board na yan. Doon, para siyang epoxy glue or shoe glue. Pero, iba siya. Nag-activate lang yan, titigas lang yan guys kapag sininaga natin ng UV light. Okay, yung ultraviolet light or LED, ultraviolet LED, nabutal pa ako. Yan, kita nyo. Diyan lang yan titigas. So makakapag-decide ka, kapag okay na sa'yo, pwede mo nang patigasin yan. Lalagyan mo na ng ultraviolet LED. Pero kapag hindi pa okay sa'yo yun, pwede mong tanggalin muna or linisin. Tapos ulitin mo ulit yung ginawa mo. Okay, so dito naman tayo sa kabila. Nilagyan din natin yan. Pakita ko sa inyo. Okay, nilagyan din natin yung sa area nung kung saan natin siya ginamper. Ayan, kita nyo. Nilagyan din natin yan. Lagyan mo lang konti, tapos pag protected na yung area na yun, pwede na. Actually, pwede rin gamitin ito sa mga parts para mas protected siya sa corrosion. Gaya nung ginagawa natin nung nakaraan. Ipopost ko yun. Bali, binubuo ko na yung video. Maganda yung natin doon. Pinakita ko pa paano nilinisan. No? And grabe yung tinetesting na natin dito, mapapansin nyo matigas na siya. Para na siyang makapal na mighty bond or makapal na shoe glue. Pero actually resin po yan. Pwede rin niyang gamitin, gaya na sinabi ko, pwede rin gamitin niya sa mga connectors ng LCD. Ang problema nga lang syempre, pag magtatanggal ka na. Sa mga cellphone guys, meron din silang ganito. So dito sa unit na to, nilagyan ko lang siya para sigurado kung hindi basta-basta kakalas yung part na yan. No? Sa mga cellphone, makakakita kayo na nakaganito rin, naka-resin. No? So, sa part na to, bubuuin na natin yung unit and ipapakita ko rin sa inyo na nag-charge na siya. So, dito, i-assemble na natin siya kasi siguradong okay na yung ginawa natin. Actually, yung UV resin guys, para mga 30 seconds, okay na yun eh. Matigas na siya. Para kang nagbaon ng ng matibay na klase ng epoxy. No? Iba-iba rin yung klase ng mga epoxy, syempre. So, dito na i-assemble na natin. Merong klase ng epoxy na matigas. Kapag sininaga mong UV resin, napakahirap tanggalin. Meron din yung mga ginagamit sa mga IC. Yung mga ginagamit sa mga chipsets. Nilalagay nila sa paligid para protection. So, mas madaling tanggalin yan. Konting init lang natatanggal siya. Merong mga resin na kahit initan mo, sobrang dikit, malutong siya. No? So, dito binabalik na natin yung mga tornilyo dun sa board. And, syempre yung baterya. Hindi natin kakalimutan yan. Hindi siya gagana pag wala yung baterya dito. Okay. So, pinabilis na natin ito para mas maganda yung video natin. Kasi pag sobrang tagal, nakakainit naman. Okay, buhay na yung unit, kita nyo. And susubukan na natin siya kung mag-charge. Gamit tayo ng charger dyan. Okay. Tingnan natin, bakit tayo mag-charge? Pag minsan kasi guys, kailangan mong baliktarin kasi pag minsan yung mga charger na ganito, try natin baliktarin. Pag minsan dun lang siya sa ilalim. Meron kasing mga Type-C charger na ibabaw at ilalim. Itong unit na to, tingin ko nasa ilalim lang or something. So, one way, parang one-sided lang. Doon sa ibang Type-C kasi kahit balik-tarin mo, okay lang. Okay na to. And magagamit na to. So, ibabalik na lang siguro natin yung pinakang code. Yan. Pasok na yan. O, diba? So, itong repair na to guys, pinaresyon ko yata ito nung nasa 400 kasi talagang nakita ko naman yung issue. Medyo mahirapan ka ako dahil marami tayong gagawin. Hindi lang kasi yung basta-basta ilalapag mo lang yung basta nabunot lang yung yan, ibinabalik na natin. Basta nabunot lang yung charging port.
tapos ihinang mo lang, tapos na. Pwede tayong sumingil kahit siguro 200 dun or 150. Pero ito, medyo nahirapan dito. Medyo technical na rin talaga. Although, hindi naman ganun kahirap. No? So, nahirapan pa ako dito sa T-screw na gagamitin. Actually, T-screw yan. Magkaibang sukat yung taas at ibaba. Parang T4 yata yung itaas, T5 yung ibaba. Parang ganun. So, okay na to. Wala na tayong problema and i-charge natin to hanggang mag 80%, 90% and pwede nang makuha ng customer, no? Okay? So yun guys, sana may naibahagi tayo dito. Abangan nyo yung susunod natin and maganda yun, yung sa water damage na E100. Bye-bye. Mawalan din.